Kung kontra ka sa mandato, ayaw mong manduan ng konstitusyon, di hindi ka na nagsenador. Kasi yung mga senador, mga kababayan, may mandato yung konstitusyon. Pati nga hindi senador. Kasi yung konstitusyon natin saligang batas. So, any one of us, hindi man pwedeng kontrahin yung saligang batas. Batas nga yun, no one is above the law. O, naintindihan mo yan, Robin Padilla? Ayan kasi, papasok ka dyan. Pumasok ka sa pagiging senador, hindi mo man naintindihan kung ano mandato pala ng Senado. Tama po mga kababayan? Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O, puro na naman sablay po yung mga sinabi ni Senator Robin Padilla. Ayan, sabi ni Robin, kapag kami ay nag-oppose, huwag sabihin na kami ay bias. Trabaho po ng minority yon. Yan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin. Yan po ang sinasabi ng demokrasya. Yan o. Padilla, Senate minority will oppose convening of the impeachment court. Pati pala yung pag-convene ng impeachment court, kukontray nila, i-oppose nila kasi opposition daw sila. Kasi yon ang trabaho ng opposition, ang kumontra lang ng kumontra. Ay, Senator Robin Padilla, hindi man po ganyan ang papel ng opposition, yung mag-oppose lang ng mag-oppose. At pati yung mandato ninyo to convene, mandato na po yung pag-convene ng impeachment court. Hindi ko mo nasa opposition kayo, pati yung mandato sa inyo ng konstitusyon, i-oppose ninyo. Tama po mga kababayan? Kung kontra ka sa mandato, ayaw mong manduan ng konstitusyon, di hindi ka na nagsenador. Kasi yung mga senador, mga kababayan, may mandato yung konstitusyon. Pati nga hindi senador. Kasi yung konstitusyon natin saligang batas. So, any one of us, hindi man pwedeng kontrahin yung saligang batas. Batas nga yun, no one is above the law. O, naintindihan mo yan, Robin Padilla? Ayan kasi, papasok ka dyan. Pumasok ka sa pagiging senador, hindi mo man naintindihan kung ano mandato pala ng Senado. Tama po mga kababayan? Yan ang sabi ni Robin Padilla. Kaya mga kababayan, yung kanyang statement. Yan sabi ni Robin Padilla. Kapag kami ay nag-oppose, wag sabihin na kami ay bias. Trabaho po ng minority yon. Yan po ang parliamentary procedure na dapat namin sundin. Yan po ang sinasabi sa demokrasya. Hindi man po yan parte ng parliamentary procedure, yung kontrahin ninyo, yung mandato ng konstitusyon na mag-convene yung Senado once may impeachment complaint na niakyat sa Senado. Ang mandato ng Senado mag-convene. Paano kontrahin mo yan? Iba po mga kababayan, bakit mo kukontrahin yung pag-convene ng Senado? Ngayon parte ng mandato ninyo. Malinaw, Senate trial upon the transmittal of the articles of impeachment from the House of Representatives. The Constitution mandates that the trial by the Senate shall forthwith proceed. The Constitution grants the Senate the sole authority to try and decide impeachment cases. Mandato. Bakit mo kukontrahin yung pag-convene? Imandato ng konstitusyon. Yan During an impeachment trial, the House acts as the prosecutor, represented by a panel of 11 members, selected from its own members. Pati yung kung ilan yung prosecutors, dapat 11. Yan ang rules. Who may be assisted by private lawyers given they are supervised directly by the panel. The impeached official is defended by his or her own chosen counsel.
O ito, convening the impeachment court. Ano sabi dyan? The presiding officer, si Tito Sen, of the trial defense on the official being impeached. If the Philippine President is on trial, the Chief Justice presides but does not vote. In such case, the Senate President formally requests the Chief Justice to attend at a specified time in place for the consideration of the articles of impeachment. Kung presidente, kaya si ERAP nang i-impeach, ang nag-preside po sino yon? Si Davide, tama? Hilario Davide yung presiding Chief Justice. Bakit? Iyon ang sinasabi ng konstitusyon. May mandato. Ngayon, Vice Presidente, so si Tito Sen, Senate President, kasi yung presidente lang ang dapat nagpipreside, Chief Justice. For other officials, for other officials, the Senate President serves as the presiding officer. Before considering the articles of impeachment and beginning the trial, the presiding officer takes a prescribed oath and subsequently administers an oath of affirmation of all senators to do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. The senators are required by the rules to observe political neutrality, defined as exercising their duty without unfair discrimination and regardless of party affiliations or preference. Naintindihan mo yon, Robin Padilla? Wala na dapat doon yung kung opposition ka or minority ka. Pag ikaw ay umupo bilang senator judge, dapat nag-observe ka ng neutrality. Naintindihan mo yon? Neutrality. Yun ang mandato ng konstitusyon. Kung hindi mo kayang sundin ang konstitusyon, di lumayas ka dyan sa Senado. Naintindihan mo na, Robin Padilla? Yan kasi, tatakbo-takbo kang senador. Hindi mo pala alam. Dumaldal ka ng dumaldal. Na yan, mandato ninyo. Hindi mo pwedeng kontrahin ang pag-convene. Hindi mo pwedeng i-oppose kasi mandato ng konstitusyon. Malinaw? Siyempre malabo kasi nangangamoy Duterte ka nga. At proud ka kahit sunugin, sabi mo yan mismo, amoy Duterte ka. So ang dapat sa'yo, siguro, kung may delikadesa ka pa, mag-inhibit ka na lang bilang senator judge. In all the Duterte senators, mag-inhibit na lang kayo. Kung hindi ninyo pwedeng i-observe ang neutrality bilang mga senador. Kasi yun ang mandato ng konstitusyon. Napakalinaw. The senators are required. Ibig sabihin, that is mandated. Required ka by the rules to observe political neutrality defined as exercising their duty without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. Naintindihan mo na Senator Robin Padilla? Kung hindi ka makakapag-observe ng political neutrality, mag-inhibit ka na lang siguro. Kasi ang sinisira mo mismo yung institusyon, yung Senado. Yun ang mandato ninyo. Hindi pwede yung sinasabi mo na nasa opposition kayo, minority. Then, yung trabaho ninyo is to oppose. Hindi ganon ang trabaho ng parlamentaryo. Alam mo bang ganon? Gusto mo makita ang ebidensya? O yan Rights and duties of the opposition in a parliament. Ano sabi diyan? The opposition is a useful and necessary component of democracy, especially in ensuring transparent and accountable government that serves the people's interest. Malinaw, di ba, Senator Robin? People's interest, hindi interest ng kaalyado, hindi interest ng kung sinong barkada mo, kung sinong leader, kung saan ka kakampi. Tulad ni Digong, tulad ni Sara Duterte. Sa parlamento daw, sa parliamentary, ang opposition dapat ang siniserve people's interest.
Malinaw ba kabayang Malinaw sa'yo, hindi? Siyempre, malabo. Kasi nga, sinabi mo na kahit sunugin ka, ang amoy mo, Duterte. Kaya wala sa iyong aasahan ng fairness ang mga mamamayang Filipino. Kasi hindi mo kaya na mag-observe ng political neutrality as mandated in the rules. You are required to observe political neutrality. Yan ang mismong sabi ng konstitusyon. At kung mag-o-oppose ka, dapat you have first in mind the interest of the people. Hindi ng isang partikular na tao, kundi ng mamamayang Filipino na nagluklok sa'yo sa posisyon. Naintindihan mo na, Robin Padilla? Naintindihan mo? Hindi man yan, Mr. Maravillas, makaintindi talaga. Nagsenador ka pa. Di ba may kasabihan tayo? Sino nga yung nagsabi noon? My loyalty to my party ends when my loyalty to the people begins. Or my loyalty to my country begins. Si Manuel Quezon, yung nagsabi niyan, yun ang tama. Hindi dapat sa partido ang loyalty o kung kaninong tao, kundi ang loyalty ng isang elected official sa kanyang bansa, sa mga mamamayang Filipino na silang sumusweldo sa inyo, sa amin na mga mamamayang Filipino. And you, as you sit as a judge, bilang senator judge, dapat tumigil ka na sa kakadaldal mo ng partiality. Dapat i-display mo neutrality. Nawala na yung delikadesa sa inyo. Sa lahat ng mga kaalyado ni Digong, ni Sara Duterte, walang mga delikadesa, mga kababayan. Tama itong sinabi po ni Atty. Lorna Capona. So the senators already voted and said that they will be loyal to the Vice President even without looking at the evidence. They can question that. Where is your political neutrality? You are here to serve the people. Tama. Tama yung sinabi ni Atty. Capona. Nandyan kayo para maglingkod sa mga mamamayang Pilipino. Hindi maglingkod sa isang tao lang. Hindi man kay Sara Duterte, kay Digong galing ang sweldo ninyo. Tama yung tumanaw ng utang na loob. Kasi di ba, tinardon ka ni Digong. Tama yon. Pero more than that, dapat as a senator judge, you have the mandate from the Constitution na dapat neutral ka. Wala eh. Yung mismo ng saligang batas, ang binaviolate ninyo, hindi ko maintindihan kung sino yung mga legal advisors po. Sigurado ako may mga consultants siya, mga abogado na bilang staff niya or chief of staff. Hindi ba ninyo man lang ina-advisean itong si Robin Padilla, mga abogado? Matindi ang display niya ng biases and partiality. Hindi yan maari. Senador ka. And you'll be sitting as a senator judge. At maling-mali, mga kababayan, yung paniwala mo na pag nasa oposisyon ka sa parlamento, trabaho ninyo yung umupos lang ng umupos. Hindi ganun po. Ayan key characteristics of responsible opposition. Ano sabi diyan? Ang responsible opposition dapat constructive kung mag-criticize. Instead of merely complaining or using mudslinging, responsible opposition involves proposing alternative policies, methodologies, and solutions. Ganon dapat. Loyal opposition concept. The opposition acts as a loyal opposition, meaning they are loyal to the nation. Hindi sa isang tao, to the nation, to the country. In its democratic system, even while opposing the ruling party. Kaya sinabi po ni Manuel L. Quezon, my loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins.
Yon ang tamang prinsipyo. Ang loyalty mo dapat hindi sa iisang tao, ang loyalty mo sa bansa. Sa mamamayang Pilipino na nagpapasweldo sa'yo, Robin Padilla, naintindihan mo yon? Hindi si Digong, hindi si Sara nagpasweldo sa'yo. Ang nagpapasweldo, pati si Sara pinapasweldo ng mga mamamayang Pilipino. Kaya dapat magtanaw ka ng utang na loob, hindi kay Sara, hindi kay Digong, kundi sa mga mamamayang Pilipino. Sa iyong bansa. Tama po tayo mga kababayan? Yan alternative governance. Yan ang responsible opposition. Dapat, ang ino-offer mo is alternative governance. Preparing itself to take over the reins of administration, which requires presenting a superior vision. Dapat superior, mas mabuti, mas maganda, and policy manifesto to the voting public. Ang ino-offer ninyo, hindi man superior. Basta ang gusto lang ninyo, Sara. Gusto lang ninyo, Duterte. Hindi man po yan, superior vision ang luklok si Sara kasi wala ang respeto sa mga institusyon tulad ng Kongreso. Di ba? Wala nga siyang walang alternative. Sige lang ang panira. Yan ang gusto ninyo. Kasi kaalyado ninyo. Personal interest kasi ang nagdadrive sa inyo pong pagkatao. Puro pang personal ninyo. Ano pa sabi diyan? The national interest over politics. Dapat yon ang nangunguna. While opposing the government, a responsible opposition understands that when the nation's existence or core national interests are at stake, they should cooperate or offer bipartisan advice rather than praying for the failure of the country. Yan ang responsible opposition. Hindi ko mo-opposition ka. Umopos ka lang ng umopos. Kahit yung pag-oppose mo, labag na sa konstitusyon, pati yung pag-convene ng Senado, gusto mong kontrahin para hindi matuloy ang trial. Anong klase yan? Ang mandato sa inyo, mag-conduct ng trial. Kung gusto ninyo, di-acquit ninyo. Yon. Kasi magbubutan kayo bilang mga judges. I-acquit ninyo. Pero, yung trial pa lang, yung pag-convene pa lang ng Senado, gusto mo nang kontrahin, ano yon? Parang yung ginawa ni Bato de la Rosa. Wala siyang kapangyarihan na mag-motion to dismiss, nag-motion to dismiss. Anong klase kayo mga senador? Mga responsable kayo mga senador? Mismo na yung ating konstitusyon ang nilalabag ninyo. Wala kayong karapatan na umupong senador pa ganyan. Dapat tagapag-defend kayo ng konstitusyon. Yan ang inaasahan sa isang member ng parlamento, ng Senado at ng Kamara. Defend the Constitution. Yun ang sinumpaan ninyo, di ba? To defend the Constitution. Anong nangyari sa inyo? Defend Sara lagi. Defend Digong, defend Sara. Anong klase kayong mga tao? Yan Ano pa? Use of legal channels when opposing government actions. They resort to proper channels such as the judiciary rather than just using corruption allegations as campaign tools. Ang ginagawa ng kampo ninyo, imbes sagutin ng maayos yung mga corruption allegations, babalik ta rin ninyo. Ay akusa ninyo yung Marcos administration na nangunguna sa pagpaimbestiga ng corruption allegation. Puro kayo propaganda. Yan sabi ni Robin Padilla dito kahapon sa report ng ABS-CBN. Padilla, Senate minority will oppose convening of impeachment court. Imagine that. Tingnan ninyo ang pagrarason niya. Kapag kami ay nag-oppose, huwag kaming sabihan na kami ay bias. Trabaho po ng minority yun. Yan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin. Yan po ang sinasabi ng demokrasya. Saang libro mo yan nabasa, Robin Padilla? Saan? Sino nagturo sa inyo yan? Baluktot. Baluktot ang natutunan po ninyo. Hindi ganyan ang demokrasya na pati yung mandato ng konstitusyon kukontrahin mo. Hindi ninyo sinusunod. You're defying the very mandate sa mga senador
to forthwith proceed to convene as an impeachment court. Napakalina yung mandato ng Senado. Mag-convene, tapos kukontrahin mo yung pag-convene mismo. Yan natural lang yun. Natural lang yun Yun ang parliamentary He said, kayo naman, tagal nyo na dito, basta minority, yan ang papel. Sinabihan pa yung media. Dinamay pa. Pinapaniwala pati yung media sa kanyang baluktot na baluktot mga kababayan na nanodan, na natutunan. Sino nagturo sa iyo niyan na abogado? Sino? Anong libro ang binasa mo, Robin Padilla? Sige nga. Ngayon sabi niya, ang oath namin ay sa bayan. Malinaw naman yan. Lahat naman ng senador dito nag-oath. Ang loyalty namin ay sa konstitusyon. Nanumpa ka. Siyempre yun. Pero siyempre, iba yung political, iba yung oath. Kailangang maintindihan natin yun, siyempre. Malinaw na hindi mo naintindihan. Nanumpa ka sa bayan, hindi sa politika. Ang tama, yung sinabi ni Manuel Quezon, my loyalty to my party, politika, ends when my loyalty to my country begins. Yan ang dapat. Mas nangingibabaw yung politika sa iyo Hindi pwede yung ganyan. Kasi hindi man yung politika yung nagsisweldo sa iyo. Ang nagsisweldo sa iyo, yung mga mamamayang Pilipino from the taxes of the Filipino people. Hindi si Digong, hindi si Sara. Unless may allowance ka sa kanila. But nevertheless, yung legal mong salaries galing sa taxes of the Filipino people. Yan ang malinaw. At yung position mo ay hiram. Pinahiram lang namin. Hindi si Sara, hindi si Digong ang nagbigay niyan sa'yo. Ilan lang yung boto nila, yung mga Duterte. Kahit yung mga DDS, ilan lang. Ilan ba yung boto mo? Di ba 29 million? So, ang nagluklok sa'yo sa posisyon, mamamayang Filipino. Naintindihan mo kabayang Robin Padilla? Pati mandato ng konstitusyon, gusto mong i-violate dahilan lang sa Duterte? Kung ganon, lumayas ka dyan sa Senado. Sabi pa niya, ako ayaw ko na sana magulo masyado ang bansa natin. Masyado nang maraming problema. Ako, I have said it time and again, ayaw ko ng impeachment. Di pinagsabihan mo sana kung ayaw ng impeachment ayaw mo ng impeachment. Pinagsabihan mo si Sara na hindi sana siya nagbanta sa ating Pangulo at hindi niya linunok yung confidential fund. At kung hindi totoo, di nagpaliwanag sana siya sa Congress. Ayaw niya magpaliwanag. She disrespected the institution, the Congress mismo. Saan nga nakakitang ganung tao na public official, impeachable official? Kaya siya na-impeach dahil sa yon sa kanyang sariling kagagawan. Parang yung amo mong si Digong. Kaya nakaso doon sa ICC kasi wala siyang tigil sa kill, AGK. Lahat ito, kagagawa nila. Naintindihan mo na kabayan na Robin Padilla, gagawa-gawa sila ng mga katarantaduan. Parang kayo, nung nakulong kayo, di ba? Gumawa ka ng katarantuan, di nakulong ka. Sobra kasi kayong mga mayabang. Ay, ito yung inabot ninyo sa kayabangan. Yung mga reaction sa mga tao po. Sabi ni Maureen Villar, Rose Mia Villar, okay, bobo ang itatawag namin sa iyo, Robin. Starts with the letter B, din, yon. Sabi ni Filipinas Pantilla, obviously, he does not really know why he is there. Sabi ni Just Sagala, the Senate has the constitutional mandate to receive impeachment complaint from the House. It's a mandate, not a prerogative. Why would you oppose it? Tama. Ang kinukontra mo mismo, yung mandato. Ang mandato sa inyo ng konstitusyon. So, you have no business to stay in the office bilang isang senador. You have no business na nandyan ka sa Senado. Lumayas ka na lang, Robin Padilla. Wala kang pakinabang sa ating mga mamamayang Filipino. Ang pakinabang mo lang kay Sara
kay Digong. Tama yung plano mo. Lumayas na lang dito sa Pilipinas, sa ibang bansa ka na. We will be happy na doon ka na kung hindi ka na masaya rito. Yan ay mismo, galing mismo sa bibig mo. Di ba? Umalis ka na rito. Yung nanggugulo dito, yung sinasabi mo na, magulo dito, ang nanggugulo dito, yung kampo ninyo. Yung mga Duterte nanggugulo. Malinaw yon, siya yung nagbanta. Kayo yung walang tigil sa kakarali, maisog rally. Dumagdag pa kayo doon sa mga militant na walang tigil sa pagrarally. Pero yung mga militant, at least, walang banta na magkudita. Walang destabilization. Puro lang sila rally. Hindi tulad ng kampo ninyo na mismong may mga nasangkot na sa destabilization. But anyway, nag-promise na din si Senate President Tito Sen, isang matino na Senate President, na pag na-transmit nila, automatic, they will convene as an impeachment court. Hindi man yan mangyayari, itong gusto ni Robin Padilla. Tuloy ang impeachment, tuloy ang trial kay Sara Duterte. Harapin niya ang mga asunto. Doon niya pakita yung sinasabi niyang kaambugan niyang bloodbath. Kung walang katotohanan yung mga inaakusa sa kanya, base doon sa articles of impeachment, magpresenta siya ng counter evidence. Yun ang dapat. At kayo mga senador, bumoto kayo sa gusto ninyong boto. Gusto ninyong i-acquit si Sara kahit napakalakas yung ebidensya, i-acquit ninyo. Anyway, may plunder case na ipa-file mga kababayan yung ombudsman. Lumusot man sa inyo, hindi din lulusot siya sa ibang mga kaso, in ibang forum. Ganun pa rin ang kainatnan ni Sara Duterte kasi kailangang panagutin ang mga taong may pananagutan. Pananagutan sa ating bayan. Ganun yon. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product namin binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Yan po yung testimony ni Yoli Tan, ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yoli faced the fight of her life through surgery and harsh chemotherapy. I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiritso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiritso na lang kayo sa kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet po. Nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang online selling po. Pwede kayo dyan na mag-order mismo sa kanyang live every Sunday, 7 o'clock in the evening, Philippine time po.